Mariing itinanggi ng Department of National Defense ang sinasabing bagong kasunduan daw ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pati si Presidential Security Advisor Eduardo Año tinawag na kalokohan ang pahayag ng Chinese Embassy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Malaking kasinungalingan. Ganyan ilarawan ng Defense Department ang bagong pahayag ng China tungkol sa umano'y panibagong kasunduan nila sa Pilipinas kaugnay sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, mismong Western Command o WESCOM ng Armed Forces of the Philippines ang nakausap nila at pumayag tungkol sa bagong modelo kung paano imamanage ang sitwasyon sa Renai Giao o Ayungin Shoal. Ilang beses daw kinumpirma sa kanila ng AFP Westcom na aprobado na ng mga opisyal ng Pilipinas ang anilay bagong modelo. Kabilang sa mga naturang opisyal ang kalihim ng Defense Department at ang National Security Advisor. Na-i-record daw ng China ang bawat detalye nito. Pero hanggang ngayon, wala pa silang nilalabas na detalye, kabilang ang nilalaman ng sinasabing bagong kasunduan. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi totoo ang kasunduan. Wala raw silang pinasok na anumang bagong agreement sa China. Katunayan, wala na raw kontak ang ahensya niya sa Chinese Embassy mula nang huling mag-courtesy call sa kanya si Chinese Ambassador Wang Shilian noong Hulyo ng nakaraang taon. Sa naturang courtesy call, wala raw silang napag-usapan tungkol sa anumang gentleman's agreement o bagong modelo, taliwas sa sinasabi ngayon ng Chinese Embassy. Tingin tuloy ni Gibo, nagsisinungaling lang ang China para subukang pagwatak-watakin ng mga Pilipino at ilihis ang issue mula sa illegal nilang mga aktibidad sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pati tuloy si National Security Advisor Eduardo Año tinawag na katawa-tawa at kalokohan ang mga bagong pahayag ng China. Mariin din niyang itinanggi na may nakausap siyang opisyal ng Chinese Embassy tungkol sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Malinaw din daw na fake news lang ito at disinformation. Kaya ito na raw ang huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa issue. Wala pa namang pahayagang AFP Westcom tungkol dito. Ang Foreign Affairs Department naman itinanggi rin ang pahayag ng Chinese Embassy. Hindi raw pumasok kailanman ng Pilipinas sa anumang kasunduan na maglalagay sa alanganin sa soberanya natin sa ating Exclusive Economic Zone. Pero para sa isang maritime law expert, panggagaslight ang ginagawa ng China sa issue sa agawan ng teritoryo para pagmukaing tayo ang mali kahit sila ang gumagawa ng iligal. Gayunman, wala na raw kredibilidad ang mga ganitong pahayag ng China. They've already gone through so many versions of these so-called agreements and they're always secret. It's always not corroborated by proof. It's really intended to make you doubt your own position. Even if you're correct, even if you're the one who's on the right, no? They make you doubt it so that you will retreat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.